Happy New Year po sa inyong lahat mga kababayan. Kamusta po? Si Kamanong po. Nagbabalik naman po muli para po mag-komento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, komentuhan po natin. Ito pong nakaraan po bago po tumuntong ang 2026 ay nagpahayag po. Ito pong si Representative Puno, mga tambay. Ayon po sa kanya, yung sinasabi po ni Congressman Libiste ay hindi raw po yon Christmas bonus, mga tambay. Yun daw po ay additional. Additional daw po yon at hindi raw po matatawag na Christmas bonus. Kaya po nga sinasabi po ng ating mga kababayan, additional kupit. Kupit daw po mga tambay, ayon sa ating mga kababayan. At may sagot din naman po dyan si dating Senadora Miriam Santiago, ang pinagpahinga na po ang ating dating Senadora Miriam Santiago, ay meron din po pahayag dyan sa mga extraordinary expenses po nila, yung mga liquidation by certification lamang mga kababayan. Unahin po natin si Puno. Ibalik tanaw po natin itong pahayag ni Puno doon po sa bonuses na natatanggap po nila sa House of Representatives. Ang napakaraming magnanakaw daw po dyan, mga kababayan. Isang damukal na magnanakaw. Umpisahan na po natin. Paghalu-haluin lang. It's not a Christmas bonus. It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Christmas party ka sa mga barangay captain mo, health activity ka. It's not a Christmas bonus. It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Christmas party ka sa mga barangay captain mo, health activity ka. It's not a Christmas bonus. It is an hindi raw po, additional daw po yon. Hindi raw po Christmas bonus, mga kabayan. Kaya isang damukal po ang pera na nahawakan po ng mga demonyo na mga mambabatas umano sa ating bansa, mga kabayan. Grabe po sila pagdating sa pera ng taong bayan, ano? Ibang klase po itong mga halimaw na ito umano. At pakinggan po natin si late Senator Miriam Santiago tungkol po dyan sa mga extraordinary nila, mga kababayan. Ito naman po ang pahayag. Dati po ito. Grabe, Myong! The almost 2 million given to the majority of the senators, do you believe that they would spend that for something personal? Kasi tinawag yan na additional MOOE. MOOE ay shorthand yan for maintenance, operating, and other expenses. Kaya pera yun, savings yun ng opisina niya. We're talking of the people's money. Can I emphasize, please? We are talking of the money of the Filipino taxpayer. Naginamit daw na savings ng Senado as an agency and then savings of the Office of the Senate President. But ano mang savings yon? Pera yan ng taong bayan. Pwede mo bang pamigay yan bilang regalo na 2 milyon bawat senador ng daming mga biktima ng kalamidad? Pagkatapos, bakit sila tanong sa akin? Ang tinatanong ko lang ay ganito. Makatarungan ba yung ginawa ninyo ng pera ng bayan? Pinamimigay nyo sa mga sarili ninyo? Sa kautusan ng Senate President? Para sa sarili ninyo, na ang dami nating mga biktima ng bagyo, ng baha, at iba pang mga kalamidad sa ating bansa, matatanggap ba yan ng pangkaraniwan na taong bayan? Yan ang pagtatanong. Anong savings ang pinag-uusapan natin? That is the constitutional issue. Pwede ba napilitin mo na may savings ang opisina mo para mabigay mo sa sarili mo, sa mga kapwa mo, sa katapusan ng taon? Lalo na magtitipid ka during the year, That's no? right. Okay. That is my point. Tapos Para you sa Pasko, ibabigay mo sa sarili mo, sa mga kasamahan mo, para hindi na kayo mag-ingay lahat. Makatarungan ba yan? That is the basic question. Anong ibig sabihin ng savings? Kasi ang alam ko, naging racket na ito dahil ginagaya nilang Senado eh. Oo, mga opisina na hindi nabanggit doon sa ligang batas, ganun din sila. Ayaw nilang gumastos para sa opisina. That's what I call forced savings para pag Pasko, gayahin nilang Senado at pamigay nila sa sarili nila. Yun nga nangyayari. Makatarungan ba yan? Discretionary funds should be spent for public purposes. Anong ibig sabihin ng public purpose? Irigalo mo sa Senado ang 2 milyon, sa Senador ang 2 milyon
Anong public purpose yan? Gagawa yan ng sinungaling na papel. Sabihin niya, may public purpose ito. Pero ibubulsan niya yon. Let's be real. Let's get real, guys. Tanungin mo lang sa man in the street, sa tao sa daan. Makatarungan ba yan ng pera ng galing sa buwis na binabayad ng taong bayan ay ipamamahagi ng mga tataas na opisyal bilang Christmas gift nila sa isa't isa? It's not only constitutional, it is also ethical and moral. The almost 2 million given to the majority of the senators, do you believe? Yan po mga tambay, sa senador po yan. Di ba? Binanata na po ni late Senator Miriam Santiago ang mga kapwa niya senador nung panahon po siya ay senador, mga kabayan. Kaya nga lang po pinagpahinga na po ang ating senadora Miriam Santiago. Yan po, napakatagal na pong tradisyon na po nila yan, mga kabayan. Dahil po sa ginawa at author po yata dyan si Senator Pampilo Lacson. Siya po ang may akda po yata niyan at siya po yata ang gumawa niyan. Isa po siya, mga tambay. At yan po ay inaprubahan po ng Kongreso at ng Senado, ng House of Representatives. Yan po nga MOOE na kailangan lang po ay certification. Yung kanilang mga liquidation ay certification lamang, mga kababayan. Di po ba? Kaya ano po yung sinasabi ni Puno? Yung mga bonuses daw po, mga kababayan, saan daw po yon? Yun daw po ay additional purposes sa mga sinasabi pong distrito nila, mga kababayan. Ano po sabi ni dating senadora? Kasinungalingan. Sanay na sanay magsinungaling. Taxpayer money. Napakaraming dapat tulungan. Kalamidad. Hindi pa po natatapos ang kalamidad sa atin. Pero itong mga politiko na ito, mga kababayan, kanya-kanya pong diskarte para magkapera, magkamal na mga extraordinary sa kanilang opisina at sa kanilang bulsa umano. Grabe po katatalamak ang mga demonyong yan pagdating sa pera. Hindi po ba? Kaya po yan, matagal na panahon na po yan. Dekada na po nilang ginagawa yan. Kaya lang po lumala ng lumala. Grabe kalala, mga kababayan. Wala pong nagawa ng mahigit 3 taon ang binagawang Pilipinas. Puro pagnanakaw po umano ang pinagagawa. Lalong-lalo po dyan sa House of Representative. Hindi po ba? Sino po paniniwalaan po natin, mga kababayan? Si Congressman Puno? Si Congressman Libiste? Si Congressman yung nabigyan na po ng suspension? Si Kiko Barsaga? Ang Vice President na sinasabing grabe katalamak ang korupsyon dyan? Ang dating Pangulo na pinatapo nila? O itong dating senadora na pinagpahinga na po, ang dating senadora Miriam Santiago, nagsasabi po ng katotohanan na mga anomalya na pinaggagawa nila pagdating sa pera at buwis ng taong bayan? Grabe po silang mangupit sa pera ng taong bayan. Itong mga walang yan na ito umano. Paniniwalaan po ba natin si Puno, mga kababayan, na tumanda na po dyan sa Kongreso? Mga kababayan, si Puno po ba paniniwalaan natin sa kanyang mga sinasabi na akala mo mga walang kinupit, mga kababayan? Nangangatwiran pa ang mga hindot, mga kababayan. Nangangatwiran pa. Ibang klase. Yan po, mga kababayan, ang komento po natin. Ibinalik tanaw po natin ang Christmas bonus na pinasinungalingan po ni Representative Puno, mga kababayan. Yun daw po extra o sinasabing additional, mga kababayan, na hindi raw po ito Christmas bonus. Pero ano po sabi ni Senadora Miriam Santiago, ni late Senator Miriam Santiago? Mga sinungaling sila, mga tambay. Mga sinungaling ang mga hindot na yan. Magmula sa Senado at ginagaya po sa Kongreso. Hindi po ba sa House of Representatives? Maraming salamat po, mga kabayan, sa nagusto po na ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Shoutout po kay Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Gay at Chena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Phil Am,
Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong at Bei Chichiyoko. Maraming salamat po mga kabayan. Ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. Thank you po. At syempre po yung dasal po natin mga kabayan na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulo ay maingatan din po sa kapahamakan. At syempre po madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik na po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga kabayan sa mga dasal po ninyo at God bless po sa inyo at sa ating lahat. Ingat-ingat po. Tiis-tiis lang po. Bye-bye.